sa lahat, gusto ko lang po i-share ang aking munting kaalaman tungkol sa kung paano tayo kukuha ng SSS number through online step by step. Siguraduhin po lamang na malakas ang iyong internet connection para hindi po magkaroon ng problema ang iyong pag-register. Sundan lamang po ang video na ito at huwag mag-skip dahil bawat detalye ay importante. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang all notification bell para maging updated ka sa susunod kong mga uploads. Simulan na po natin. Punta lang tayo sa sss.gov.ph. Ayan, i-click lang natin to. I'm not a robot. Piliin lang natin yung chimneys. Verify. Submit. Tapos dito, makikita natin may nakalagay dito sa baba. Apply for an SSS number online. No SSS number yet. Apply online. Click natin yan. Now, you can register as an SSS member through our online facility. Click here. So, click natin yung here na kulay blue. Basahin ang step-by-step guide at pindutin ang start. Fill upan ang mga naka-asterisk and take note po, dapat naka-base po kayo sa inyong birth certificate para maiwasang magkamali, lalong-lalo na sa mga spelling ng inyong pangalan at para maiwasan ding magkaproblema kapag mag-claim ka na ng mga benefits sa SSS in the future. Kailangan din na tama yung email address na nilagay mo at naka-ready na dapat siya on the other tab kasi doon po si SSS magsisend ng link para sa confirmation ng iyong SSS number application. And after ng iyong pag-fill up, i-click ang I'm not a robot at i-check ang box sa baba na I certify that the above information are true and correct at i-double check ulit yung mga naka-fill up. Pagkatapos, i-click ang submit. Check email confirmation. A confirmation link was sent to your email. Click or paste the link on your browser's address bar to proceed with your SSS number application. So, pupuntahan na natin yung ating email dahil doon sa SSS magsasend ng confirmation link to proceed our application. Natanggap na po natin ang link ni SSS sa ating email. I-click lang po natin ang continue link sa baba. So ngayon, ipapatuloy na natin ang pag-fill up dito para sa ating application for SSS number. Fill upan lamang ang mga naka-asterisk base sa iyong birth certificate or marriage contract. Ilagay lamang ang mga basic information, contact information, ilagay mo po yung CP number mo, yung home address, at yung purpose ng inyong pagkuha ng SSS number. Kung kaka-hire lang po sa'yo at kailangan kang kumuha ng SSS number, pwede mong piliin ang for employment. At kung self-employed naman, kailangan ka maglagay ng business name mo at monthly earnings mo. At kapag OFW ka naman, i-provide mo lang po dito yung country, kung saan ka nagwo-work, at yung monthly income mo po. At kapag non-working spouse ka naman, dapat kasal po kayo at ilagay mo lang po yung SSS number ng asawa mo at monthly income niya po. Tapos i-click lang ang save bago ka mag-next. Sa next page, kailangan mo lang i-fill up yung marital status mo, single ka ba or married, yung nationality mo, Filipino ka ba, religion, kung anong religion mo, place of birth, kung saan ka pinanganak. Tapos, huwag kalimutan na i-check lagi bago ka mag-proceed sa kabilang page. At paki-save na lang bago ka mag-next. Dito naman, kailangan mo maglagay ng beneficiary, pangalan ng papa mo,
Or kung married ka na, ilagay mo yung pangalan ng asawa mo. At kung may anak ka na, ilagay mo dyan sa baba, sa children. At kung marami kang anak, mag-add row ka lang para malagyan ng space. At kung wala ka ng parents, wala kang asawa, at wala kang ring anak, pwede mo naman ilagay yung kapatid mo o di kaya yung auntie mo para maging beneficiary ng SSS mo. Ayan. Pagkatapos mong ma-fill upan, save ka ulit, tapos next. Ayun, natapos din ang pag-fill up natin. Double check natin kung tama ba yung pangalan nila, tsaka birth date at address. Kasi once na i-generate mo na yung SSS number mo, hindi mo na ito may edit ulit. Kaya kailangan talaga i-double check mo muna bago ka mag-proceed. Dito, kailangan natin fill upan yung height tsaka weight para sa UMed ID application mo. Preferred user ID na rin, yung mabilis mong matandaan. Kasi gagamitin natin yan sa my.sss app ng SSS para makita yung account mo online. At dito naman, pwede kang mag-upload ng documents kung may nakapascan ka na birth dyan. Pwede mo i-upload dito para makapag-provide ka ng documents. Pero sa tingin ko kasi useless pa rin kung mag-upload ka ng birth mo dito kasi kailangan mo talagang pumunta sa office para mag-provide ng document. Kasi titingnan yan ni SSS kung original ba talaga na sa'yo yung birth. So, mas pinili kong wala akong i-upload na document. At natapos din ang ating pag-register para makakuha ng SSS number. So, ngayon, kailangan mong i-print muna ang mga naka-blue. Huwag mo talagang pindutin yung done kasi hindi ka na makakabalik sa page na ito. So, ipiprint na natin or i-save mo na lang sa desktop. Itong UMed card application E1 or E6, application po ito para sa UMed card mo. So, ipapasa mo pa ito sa SSS office para makapag-apply ka for UMed ID. At ito namang SSS transaction number slip, kailangan mo itong i-print at ibigay kay SSS dahil ito yung transaction number mo nung nag-apply ka online. At i-print mo din itong SSS number slip. At kapag na-print mo na, kailangan mo siyang i-xerox dahil kung nag-a-apply ka ng trabaho, ito yung ibibigay mo sa kanila. After mong ma-print or ma-save yung mga documents, pwede mo nang pindutin yung done. Pero hindi pa tayo tapos dahil kailangan pa natin i-register ang iyong SSS web account. So, puntahan natin ang ating email. Sa email, makikita natin na nag-email sila sa atin ng ating SSS number. So, yung piniprint natin kanina, yun din yung ini-email ni SSS sa email natin. Pero, yung inaantay natin is yung SSS user ID natin. Kailangan natin yun malagyan ng password para anytime makikita mo yung contribution mo every month. So, ito na nga yung SSS web registration link natin. So, i-open natin to. Sa email, makikita mo yung user ID name mo. Ayan. Ito yung. Pero, ito yung i-click natin para magawa tayo ng password. Yung color blue. Clicking here. Wait lang. So, dito, ilagay natin yung the last digit of your SSS number. Yung SSS number mo, makikita naman yan sa email. So, pwede mong puntahan dun sa email, i-copy-paste mo.
at submit. So, dito ka na maglagay ng preferred password mo. Merong example, kailangan merong caps lock, number, tsaka small letter. Kung ano yung nasa preferred password mo, yun din yung ilagay mo sa confirm preferred password. Then, submit. Then, after mong malagyan ng password, automatic ka nang makapasok kay SSS portal. Ayan. Ang purpose nito para makagawa ka ng appointment kay SSS dahil kailangan mo pang mag-submit ng birth certificate. So, sundan nyo lang yung ginawa ko, kung ano yung purpose, mag-submit lang ng birth, tsaka kailangan mong mag-select ng time, tsaka date, kung kailan gusto mo magpunta doon. So, hindi mo na kailangan pumila. Tsaka lagyan mo lang doon ng remarks kung ano ba yung kailangan mong gawin. Pwede mo lagyan submit birth certificate for completion of SSS number application. Then submit. So may appointment ka na automatic kay SSS. So hindi mo na kailangan pumila. At dito natatapos ang aking video tutorial. Sana ay nakatulong sa inyo guys. At comment lang kayo sa baba kung may mga tanong po kayo sa aking video. And don't forget to subscribe at i-hit ang bell notification para maging updated kayo sa susunod kong video. Salamat!